mapaliwanag. In this time sa Senado, sana with the help of the good Senator Robin Hood Padilla and other members ng committee po niya, bigyan po tayo ng pagkakataon na magpaliwanag punto per punto bakit hindi na violate ang SMNI ang kaniyang pangkisa. May I please read what the President recently said during the Folk Cup anniversary. No, he said, quote, "The President's role is to defend press freedom and not lead in destroying or demeaning its practitioners. Unlike many of my predecessors, I do not seek collaboration, for that implies a surrender of your independence. I am of the opinion that national interest is better served by a press that is critical rather than a press that is cooperative. It must have the untrammeled freedom to do its work, not just to arm the citizenry with the truth, but also to deepen discernment in this age of mass disinformation." So these are beautiful words once again from Budol Man. Because where this, Eric, where this whole stemmed, this whole fiasco stemmed was when we asked here in SMNI, Speaker Martin, the first cousin of the President, is it true that your travel expenses is 1.8 billion? And that was the pinaka root kung bakit kami ay nilagay at dinetain illegally. Yes. So itong sinasabi na naman, beautiful words of the President they do not mean anything. Parang nananaginip at binabangungot siya. Your reaction to that sa kanyang sinasabi sa foreign correspondence na ayoko rin gamitin yung word ni Marlica na hello, lucid interval ba ito? Yung sinasabi kasi ni PBBM is actually consistent yan sa ating saligang batas. Okay? Unfortunately, kailangan panindigan niya yung sinasabi niya. Kasi yung sinasabi Hindi niya... niya mapanindigan yung 20 pesos na bigas. Oh, yeah. Panindigan niya yun. Kasi bakit niya dapat panindigan Puro yun? salita. Kahit hindi niya sasabihin yun, dapat yun ang gawin niya. Kasi guaranteed po yan sa ating saligang batas. So yung saligang batas natin, hindi lang yan na-guarantee sa ating saligang batas. Under the concept of a democratic and republican government, protected talaga ang freedom of press, freedom of expression. I just want to point out something. Kasi in his speech, in this beautiful speech, which means nothing, he references his predecessors. I don't remember any of his predecessors that did to media what he is doing now to media, unless we're talking about his father. Sino yung mga predecessors niya? I don't know. Coming from sa tatay niya. Yung tatay niya talaga, exactly ang ginawa niya. Pero may open declaration of martial law yun, Ma'am Lorraine. Yeah, yes, correct. Ito naman, silent, silent. Hindi pinaninindigan na naman. Yun. Nagpapalusot na parang wala siyang pakialam sa nangyari sa SMNI, tapos nagpapapogi sa foreign correspondence. Pero sabi ni Atty. Mark Tolentino, those shallow, empty words, anuman kaganda ang pagkagawa nun, kapag hindi mo pinanindigan, Pangulong Marcos Jr., those words mean nothing. Kung si Ma'am Lorraine pa baka bunga yun ng guni-guni mo. Hello? Panahon ba ito na ikaw ay nasa lucid interval? Guni-guni or something else? Atty. Mark, maganda yung punto na binanggit ni Ma'am Lorraine. How important is it for the President to show sign of commitment and conviction into action sa kanyang mga pananalita na nirerespeto niya ang mga pundasyon ng demokrasya. And one of that is ang pagrespeto sa saligang batas at ang proseso nito at ang mga demokratikong prinsipyo kagaya ng press freedom na malinaw na ginurgor, kinatay nila at nilumpo ang SMNI ng illegal at iskandaloso. So yun ang gagawin natin. Dapat yung NTC, hindi nila dapat diktahan yun. Kailangan the NTC should decide based on merits, based on evidence. But I don't know kung gawin nila yan kasi day one pa lang, alam na natin na may nagdikta sa kanila. Yun. Kung basahin mo yung rules o yung order ng NTC noong December 19, 2023, January 18, 2024, parang hindi sila mga abogado or I don't know kung may abogado ba dyan. Isa lang yata ang lawyer. Isang abogado. At least man lang yung mga lawyers ng NTC, maganda yung kanilang explanation about sa order nila. Unfortunately, wala. Klarong-klaro na violation ng separation of power. Ngayon na tayo nakakita ng isang NTC na quasi-judicial body. Like any other quasi-judicial bodies, ngayon na tayo nakakita na pwede palang diktahan ng House of Representatives. Sa isang mali at napakapoderoso at abusadong hakbang na nagpagamit siya. By a mere
resolution. Yun. Yeah, and it's a very dangerous precedent, di ba? Yeah, yeah. Kasi from here on in, pwede palang gawin yan ng susunod na mga Exactly. NTC. Sabi kasi ng mga boss amo chief namin Pwede di ba? namin gawin Sa to. Kongreso, di ba? Ma'am, may tanong kami kay Attorney Mark. How important is this consultative public forum na pinatawag ng komitiba ni Senator Robin Padilla na maibulgar ito at mahanapan ng pamamaraan, including a Senate resolution na dapat maitama ang itong pagkakamali at abuso ng NTC at ng opisina ng presidente na ito as part of check and balance? How hopeful and affirmative our perspective on this activity sa Senate bukas? Yes, I'm very excited tomorrow sa consultative meeting tomorrow with the committee headed by Robin Hood Padilla. Bakit? Hindi kasi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa House of Representatives. Ang ginagawa nila doon, pambubuli, pananakot, may nakulong pa, Pambabaso. nakulong pa kayo, Pangbabastos. pambabastos, gano'n. So, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Kung magpaliwanag tayo, one sentence, two sentence, may mga contempt na mga pananakot. So, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. In this time, sa Senado, sana, with the help of the good Senator Robin Hood Padilla and other members ng committee po niya, bigyan po tayo ng pagkakataon na magpaliwanag punto per punto bakit hindi na-violate ang SMNI ang kaniyang pangkisa. And second, bakit ang NTC sila mismo ang nag-violate sa sarili nilang rules, na-violate nila ang saligang batas, and yung NTC maklarong-klaro na nagpadikta ng House of Representatives through a resolution na passed ng isang congressman na naging kaibigan pa natin dito sa SMNI. Yes, klaro. Sino yan? Si Migs Nograles? Oo, Tama si ba? Mix Piling Guapa Nograles. Oh, yes. At ang isa, yung nakikipagsalo dito dati kay Pastor, kapag nagtitipon-tipon at nakikipagkonsultahan, yung nag-sponsor ng revocation. Oo, yun. Oo, yung... bagong eleksyon. si Richard Gutierrez. Richard ba yun? Eddie Gutierrez. Oh. Basta rider, I don't know kung... One rider. I don't know kung magaling ba magmotor yun kasi rider eh. Ay, hindi yata marunong Pero magmotor hindi to ko nakita nagbumotor siya. So, yung dalawa, yung isa, yung lalaki, si Eddie Gutierrez. Si Eddie Gutierrez ba yun? So, siya yun nung bago ang eleksyon, palagi yan dito sa SMNI, nakikiusap ni... Natulungan siya sa party list niya. Okay, si Pastor, Oo. sa mga, sa Kingdom, tapos ngayon, biglang bumaliktad dahil sa kwarta. Klaro, at dahil sa poder at pundo. Ganun Tungan talaga. ko lang tanong ko, pasa ko kay Ma'am Lorraine. Gaano kahalaga na maipresent itong mga balanse at totoo at tamang mga punto kung bakit dapat mawala itong independent suspension at kailangan tulungan ng Senado ang ganitong kaganapan sa ating bansa sapagkat the last time that I checked today, wala tayo sa ilalim ng martial law, pero itong presidente na anak ng diktador na tatay niya na at least matapang na hinarap sa pamamagitan ng martial law declaration. Tsaka brilliant. Oo, marunong gumamit ng batas. Ito naman, nagtatapang-tapangan lang, pero may kapal pa ng mukha na magpakilala sa foreign correspondents na pinoprotektahan niya ang isang malaya, kritikal na media. How important is this for the Senate and the nation to see na ang ganitong pangyayari? Sa experience ko kasi bilang abogado, yung tinatawag na preventive suspension is not part of a penalty. Okay. Preventive suspension, part yan ng due process. So 30 days lang yan. Sa iba, 60 days. 60 days. Yun ang pagkatapos dapat ibalik na. But yung walang preventive suspension na indefinite. That is a clear violation ng due process clause ng ating saligang Because batas. what is the purpose of a preventive suspension? Ang purpose ng preventive suspension para kung may possible na mga influence during the investigation, mapigilan yung mga possible na influence. So therefore, itong preventive suspension na ito, maliwanag na pangbabraso ng gobyerno sa media. Tama yan. At mamang malala, indefinite ang kanyang ginawad after 30 days. Oh yes. Wala kasing preventive suspension na indefinite. Attorney Mark. If you check the governor ng Del Norte, Davao del Norte, preventive 60 days maximum. 60 days preventive suspension. Oo. Mas worse ang SMNI. Preventive suspension na indefinite. If there's such thing as indefinite suspension. So kung At ang malala, walang complainant. walang complainant, walang hearing, nabigyan tayo yung SMNI, bigyan ng SMNI ng pagkakataon na magpaliwanag. Yes. And we all know why this is. Yeah. This is because of SMNI
for a lot of reasons, gave, number one, gave the platform to the former president Exactly. to speak. No? Yes, Sagikan tama. kasama sa masa. And of course, number two, yung laban kasama ang bayan, anti-CPP, NPA, NDF yun, na ngayon ay may collaboration with the Speaker of the House. No? So, and then number three, SMNI, Pastor Quiboloy is a very good friend of the President. Yes, no? So, and kaya actually, ginigipit ng ganyan. By the way, Kaya, Sige, go ahead. dapat yung lahat ng mga ginagawa ng NTC, willing ang legal team ng SMNI na humarap doon sa NTC. At para mailahad sa kanila ang mga ebidensyang ito. dapat kami magpaliwanag. Gusto namin magpaliwanag. Ang problema, Sila hindi. hindi naman pumunta, hindi naman sumipot. Hindi sumipot. Grabe. Tapos, hindi pa nag-file ng pre-trial brief. Sila mismo, vina-violate nila ang sarili nilang rules ng NTC. So parang parang ang sinasabi mo, skandaloso talaga yung sinasabi mo. Nasya-shock ako talaga. Parang sinasabi ni Bongbong Marcos, wala akong pakialam. Whatever I say goes. Whatever I want goes. I don't care. I don't care about the laws of the land. I don't care about the Constitution, about your human rights, about all this important, the press freedom or your freedom to express yourselves freely. Wala akong pakialam dyan. Ako masusunod. And dahil dyan, Authoritarian ka talaga. authoritarianismo ito. And dahil dyan, Attorney Mark Tolentino, lumalakas ang loob ng NTC ni Martin Romualdez Yeah, ng of Kongreso course. na abusuhin ang batas at kapangyarihan nila. How dangerous are these things kapag hindi natin ito ipinaglaban sa lahat ng forum, the way na hindi tayo tumigil sa loob ng Kongreso, sa Senado at sa Korte? Attorney Kung Mark. hindi tayo lumalaban, tatahimik lang tayo dito, tutunganga lang tayo dito, so baka mawala na yung democracy ng Pilipinas. So wala ng democracy, wala ng batas, wala ng freedom of press, wala ng freedom of expression. That's why, ang SMNI, ang legal team ng SMNI, of course, yung mga kaibigan po natin na sumuporta sa SMNI, lalo na si Ka-Eric at saka si Dr. Lorraine, Thank you. tayo ang lumalaban. Hindi ito for us. We are just instrument of this freedom. In fact, attorney, we'll inform the Filipino people. Kami dito, inaalay na namin ito. Yes. Hindi na kami tumitingin sa Marcos administration. Hopeless case ito. So talaga nag-aalay na lang kami dito. But this is about our country now. Yes. Kasi ano ba yung freedom of the press? Yan ang halige. Yan ang foundation ng isang demokrasya. Bakit sila, I've never seen a quieter and more silent and scared media than we have right now. Sobrang tahimik, na takot magsalita. Ang media, doon yun nakukuha yung information. So Correct. nakikita natin ngayon, marami sigurong tinatago itong administrasyon na ito na Exactly. ayaw nila malaman ng Pilipino yung pambababoy at pagnanakaw at pagbabalahura na ginagawa nila sa ating mga kababayan. Correct. Alam nyo, itong sa Kongreso ay mukhang inaabuso na yung kapangyarihan nila. Tama lang na may mangyayaring pag-iimbestiga dyan sa mga ginawa ng Kongreso, lalo sa SMNI. Nako, pili talaga nilang ipasara yan. Maraming may gusto din naman ito na imbestigahan din itong mga congressman na to. Hindi lang puro sila bintang na hindi naman napatunayan. O ngayon, ay sana dito sa Senado, maglakas loob po sila na imbestigahan din itong mga nangyari. O sino baka may nagmamando sa kanila, sa kanilang mga ginawa, na number one, yung SMNI talaga, yung pinag-iinitan nila. Anong meron sa SMNI? Siguro naman, isang dahilan doon kasi ang SMNI ay talagang daming binibisto dyan. At marami sa kanila dyan sa Kongreso ang nabibisto sa mga ginawa. At siguro yun yung dahilan. Ayaw nila malaman ng taong bayan yung katotohanan. Kasi kung hindi naman totoo yung pinalabas sa SMNI, di yun ang nila, ireklamo na hindi totoo. Pwede silang magano ng fake news ba yan? Sagutin nila or kasuhan nila. Pero tama lang yan na dapat ay sila din ay mapaimbestagahan. Dami namang gusto mangyari niyan. Lalo na yung pati yung budget diyan sa Kongreso. Nako, nakakalimutan na. Dito na lang. Thank you. Bye-bye.